Mahigit 1,000 pamilya na ang lumikas sa gitna ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon. May ilang nagkakasakit na. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Rafi, maulan nga dito sa Albay kaya sa ngayon ay wala tayong visuals ng Bulkang Mayon sa pag-iikot nga natin sa ilang mga bayan dito sa Albay kaninang umaga. At Rafi, nagpapatuloy nga pag-alboroto ng bulkan kaya naman ilang beses din tayong nakakuha ng mga alert ngayong umaga na sinasabing mag-ingat doon sa pagdaloy nga ng uson at sa episode din ng mga rockfall. At patuloy naman ang pagdami ng mga lumilikas kaya naman mayroon din sa mga evacuees ang nagkakasakit na. At patuloy nga ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon dito sa Albay gaya na ipinakita nitong aktibidad at paglabas ng uson kagabi hanggang kaninang madaling araw. Kahapon, ayon sa PHIVOLCS, tumaas pa nga ang seismic energy ng Bulkang Mayon. Sinabi ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, posibleng may episode daw ng magma recharge ang Mayon. Bagamat tumigil na naobserbang pagtaas ng seismic energy, posible pa rin na magdulot ito ng pagpapatuloy ng eruptive activity ng bulkan gaya ng tuloy-tuloy na lava extrusion, mas madalas na rock falls at pagdaloy ng PDC o Pyroclastic Density Current o uson. Patuloy na nakataas ang Alert Level 3 status ng bulkan. Sa huling update nga ng PHIVOLCS, nanatili ang mataas na aktibidad ng bulkan gaya ng pagbuga ng lava dome at lava flow. Patuloy din daw ang mahinang tremor kung saan may 133 rockfall events at 37 na pagdaloy ng uson. Umaabot naman sa 800 meters ang taas ng steaming mula sa bunganga nito na may katamtamang pagsingaw na napapadpad sa silangan Timog Silangan at Hilagang Silangan. Nasa 526 tons naman ang inilabas itong asupre kahapon. Nang dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, umakyat na sa 1,133 pamilya o mahigit 4,000 individual ang lumikas mula sa 6 na lokalidad ng Albay. Sa Tabaco City, pumalo na sa 489 families o 1,793 individuals ang nasa 5 evacuation centers. Ang syudad ang nangunguna sa buong lalawigan dahil nga sa dami ng mga lumikas sa pag-aalboroto ng bulkan. Kaya hindi maiwasan na nagkakasakit na sa Buwang Evacuation Center ang ibang bata gaya ng 8 buwang si Princess Rian. Kung tutuusin ay 5 to 7% pa lamang sa mga evacuees ang tinamaan ng ubot sipon na natutugunan naman ng gamot. Posibleng tumaas pa raw ang nasabing bilang. Sa Ligao City, Albay naman 26 families o 94 individuals ang lumikas mula sa mga bahay na pasok sa 6-kilometer permanent danger zone o PDC sa Barangay Baligang. Ayon kay mga Sarlito Bobis na mismong sa likod ng marker ng 6 km PDC ang bahay, kung tutuusin ay ilang hakbang lang, nasa safe zone pa siya. Pero miniyat-maya raw siya ng Albay Provincial Mobile Force kaya lumikas daw siya. Kahit pa nga kung tutuusin ay malapit lamang ang kanyang bahay sa nilikasang evacuation center ng barangay. Narito ang panayam natin sa ilan nating nakausap na mga evacuee. Nahirapan po. Bakit? Kasi po, mainit dito po sa loob ng tent. Sumusunod dahil yun sa kapitan. At saka yung mga militar dyan, pabalik-balik kasi lumikas kasi nasa loob ng danger zone. Rafi, sa bawat LGU naman na naikot natin dito sa Albay at talagang ang kanilang pinaghahandaan ay yung posibilidad nga na itaas yung alert level status ng bulkan kaya patuloy ang paghahanda nila, Rafi. Ian, meron bang karagdagang hakbang yung mga otoridad dyan patungkol dun sa mga dumaraming mga nagkakasakit? Well, Rafi, nung nakausap natin ang OIC ng City Health Office ng Tabaco City kung saan nga naroon ang may maraming evacuees, ang sinabi niya dahil ngayon ay nasa 5 to 7% na yung kanilang mga nagkakasakit sa evacuation, kailangan daw mahadlangan nga ito ng pagdami. Kaya naman plano nila magkaroon ng emergency purchase ng flu vaccine. Narito ang kanyang pahayag. We are planning to purchase emergency purchase ng flu vaccine. Kasi pagka naka-flu vaccine ang bawat individuals dito, especially the very young and the very old, yung mga vulnerable clients natin or patients natin, basta naka-flu vaccine yan, yung usual days ng symptoms ng cough and colds ay malilesen.
Rapi, sa mga nakalipas na araw ay nagkaroon din ng mga ashfall sa iba't ibang mga bayan dito, gaya doon sa Ginobatan, sa Kamalig, meron din sa Legazpi. Dito sa kinaroroonan natin, ito yung Barangay San Jose, sa elementary school nila dito sa bayan ng Malilipot. Nakita natin na yung mga evacuees na binigyan kanina ng food packs mula sa DSWD ay may kasama ng water container, at the same time isang box na rin ng face mask para nga kung sakasakaling kailanganin nila na magtakip ng kanilang bibig at ilong ay may magagamit kaagad sila, Rafi. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.